So yun guys, we're gonna solve the problem 6.10. Determine the maximum displacement of the simply supposed beam due to the distributed loading shown in the figure. And then we have hint, utilize the symmetry and analyze the right half of the beam only. So this is our figure. We have, and our x is equal to 0, which is our support C. Tapos ang ating length naman ay from the x is L over 2. So yun, what's up mga future engineers? Sa video na to, isosolve natin ang maximum displacement ng isang simply supported beam na may triangular distributed load. At dahil nakita nyo naman sa hint, gagamitin natin ang symmetry para mas mabilis ang buhay natin. Hahatiin natin yung beam at magpo-focus lang tayo sa right half. From x is equal to 0, which is sa gitna ang ating origin, hanggang sa x is equal to L over 2 sa dulo. Let's go! So, yun. Ang ating step 1 is load of equation. Step 1. Kailangan natin ng equation para sa load natin, or yung ating W of x. Gamit ang basic analytic geometry, yung slope ng triangular load natin is the rise, or yung W sub O over the run, which is the L over 2. Kaya ang equation natin ay W of x is equal to 2W of O over L times x. Yung 2, since tayo ay nag-formulate ng formula, dun sa L sub 2 o L over 2 is itataas lang din natin para sa ating simplification. And yun, sa ating step 2. Step 2 ay isa-set up natin yung gagamitin nating formula. Tulad dun sa ating formula, isusulat muna natin yung ating base equation, which is yung ating EI, yung ating rigidity, na EI times D4 times V over dx to the 4 is equal to minus, since pababa yung force natin, tapos yung base formula from step 1, which is 2 times W sub O over L times x. Tapos, papasok tayo sa double integration, or sa double integration method na galing sa Euler-Bernoulli beam theory. Ang pinaka-base equation natin dito ay yung ating rigidity, which is EI times D to the 4th power times V over dx with power of 4 is equal to negative W of x. Nilagyan natin ng negative sign yung load natin kasi pababa yung force nito. Tapos, isa-substitute lang natin yung load equation na nakuha natin kanina sa step 1. And yun lang. Yun ang ating formula sa step 2. Integrate natin. And now, sa ating step 3, na ang ating gagawin sa step 3 ay integration for shear and bending moment. Yung dalawang yun yung ating isa-solve, since magbe-bend yung ating beam, tsaka yung sa shear force, yung force na nagtutulak pababa. So, ang una nating isa-solve ay yung shear force. Bago yun, we use the concept of calculus and statics. For shear force and bending moment, yung ating constant of integration is yung parang high school tayo, yung may C sub 1, tapos may C sub 2, tapos may boundary conditions din yun. Tapos umpisahan natin sa shear force. Isulat yung ating first integration para sa shear force, V of x. Bale yung pag-integrate natin yung equation ng isang beses para makuha yung shear force, mapapansin natin na magkakaroon ito ng plus C, since ito yung una natin, so C sub 1. Pero teka, dahil symmetric yung beam natin,
alam natin na walang isi-shear yung mismong gitna. So, ibig sabihin, at x is equal to 0, then v is equal to 0. Matik, 0 na agad yung C1 natin. Which, as you can see here, 0, 0. So, 0 is equal to 0 plus C1. Tapos, pag sinimplify, C1 is equal to 0. So, ang ating shear equation is V of x is equal to the negative W sub O over L times x. Walang na ano, kasi 0 nga siya from the middle, yung ating origin. And yun, after ng ating shear force, pupunta naman tayo sa ating bending moment or M of x. Nasulat ko na dito yung ating gagamitin, which is yung pagka-integrate ko ng bending moment or ng ating M of x. Bale, parang yung katulad lang nung kanina, papalitan lang natin ng M of x, yung V of x. From sa ating constant, ng ating rigidity, yung ating EI. Tapos yung sa step 1, yung pagkuha natin ng formula doon. Tapos integrate din. Syempre, since padalawa na natin to, C sub 2 na. Tapos yung ating boundary of conditions, yung X is equal to L over 2. Tapos, ngayon, integrate ulit natin yung nakuha natin sa shear equation para makuha naman natin yung bending moment. Lalabas dito yung sagot na, yun, from sa ating formula. Lalabas dito yung sagot na negative W sub O over 3L times negative 3 plus C2. Paano naman natin nakuha yung C2? Isipin nyo, yung roller natin nakasupport dun sa kabilang dulo sa point C. Ang layo nun mula sa gitna, ang kanyang nadaanan, which yung ating L over 2. Ito ay X is equal to L over 2, tapos laging 0 from bending moment kapag roller support. Kaya pag sinubstitute natin yung L over 2 sa equation, masosolve natin na C2 ay equal sa WO L squared over 24. Which is ito. Yun. Moving on. Yun. Nasa step 4 na tayo. Malapit na. Isulat natin ang equation para sa slope theta of x at i-cancel natin ang C3. Ayan. Yung ating slope na theta of x, yan yung ating formula. Bale, ulitin ko lang din ulit para kinuha lang din natin siya dun sa ating step 1, 2, 3. Tapos, pinagsama-sama, since integrate natin ulit. Tapos, yun na rin yung C sub 3. Tuloy-tuloy lang ang pag-i-integrate para sa slope. Papansin nyo, magkakaroon tayo ng C sub 3. Pero again, dahil sa symmetry ang ating beam, flat yung curve sa pagkagitna. Ibig sabihin, at x is equal to 0. Ang slope natin ay 0 din. So, cancel out na agad si C sub 3. Moving on, last natin kukuning formula is si deflection. Isinulat ko na ang huling integration for deflection, which is yan, yung nasa taas. Yung ating formula. I-highlight natin dapat yung pagsasolve sa C sub 4, which is ito, yung ating boundary of conditions. And for that, for our final integration, para makuha natin ang elastic curve or deflection equation natin, lalabas dito si C4. Gagamitin natin ulit yung roller support sa dulo at yung x is equal to L over 2. Hindi pwedeng lumubog yung beam doon kasi may support nga, V is equal to 0. Kung imamat natin yan, gamit ang common denominator, which is yung ating 1,000
1920, makukuha natin yung C sub 4 as negative 3W sub O length to the fourth over 640. Yung ating sa boundary of conditions, which is yung nadaanan, yung L over 2, tapos yung ating V from the shear force is equal to 0. So from our formula at the bending moment, we have, since the shear force is 0, so 0 is equal to WO60L sa pag-integrate natin yan kanina dito sa taas sa pagkuha ng formula ng deflection, which is ayun, nung na-integrate natin. Then simplify lang din natin, pababa ng pababa. Tapos finally, yung makukuha na natin yung final equation ng deflection pagka integrate natin after yung pag-add natin ng denominator na 1920, which is the B of x is equal to 1 over rigidity or ating EI times dun sa ating na-integrate from dun sa conditions to denominator na pag-add natin ng 1920. We have negative W sub O over 60L times x, ang ating distance, x fifth, plus W sub O L squared over 48 times distance squared, minus yung 3 times WO length to the fourth over 640. As you can see, nagagamit lang din natin ulit yung ating formula from sa taas, sa deflection, kasi nag-integrate lang din tayo from step 3 pababa. And now for the step 5, yung isa-solve na natin yung ating hinahanap, which is yung ating max displacement. For using this, substitute yung x lang natin na 0 sa ating formula sa step 4, which is yung deflection formula. Bale, yun, may final equation na tayo. Ngayon, ang tinatanong sa problem ay maximum displacement. Saan pinakamalakas lumubog ang beam kapag ganito ang load? Syempre, sa gitna or ang ating origin. So, isa-substitute natin yung x is equal to 0, which yung nasabi ko nga, dun lang sa ating equation. So, step 4. Yan. Sinulat ko na yung formula natin. Yung ating equation sa step 4, sinubstitute ko yung 0 natin. So, we have Vmax is equal to V sub O is equal to 1 over rigidity E times I or EI times 0 plus 0, since 0 nga ang ating x, minus 3 W sub O L fourth over 640. Therefore, kita nyo naman, makakancel yung unang dalawang terms. At ang matitira na lang ay yung ating final answer. Since cancel na yun, 0. Ang maximum displacement natin ay yung negative 3W sub O L fourth over 640. At yung negative sign, ang nagpapakita lang na pababa ang direksyon ng deflection or pababa ang deflection. At ganyan lang kasimple mag-solve gamit ang integration method. Yun. Kumbaga, dun sa step 1 to step 4, pumasok ko yung pag-i-integrate talaga. Yun yung naging key para masagutan to. And that, our final answer, which is yung 3 W sub O L fourth over 640 EI downwards, since negative. Tsaka, kita din naman natin sa figure, yung force na nagtutulak, which is pababa.